Welcome sa ating pong daily devotion dito po sa ating Moms TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, good morning. Buksan na po natin ang ating Bible sa Philippians 1 verse 21. Sa Tagalog, ito po ay Filipos 1 verse 21. At kung ganito po ang inyong Bible tulad ng Bible ko, na siya natin ipinamimigay ay nasa page 251 po yan, para hindi po kayo malito. Para kayo po ay may guide. Kasi yung iba po nagsisimula pa lang magbasa ng Bible, hindi pa kabisado, kaya okay lang po yan. Unti-unti, matututunan din natin yan. So, page 251 po yan sa Bagong Tipan. Sige po, basahin po natin ang sinasabi sa Philippians 1 verse 21. Ang sabi po dito sa New International Version, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Sabi naman po sa Tagalog, Filipos 1 verse 21, "Sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo, at ang kamatayan ay pakinabang." Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa umagang ito. Isa na namang pagkakataon kami makapagpuri at makapagpasalamat sa iyong kaluwalhatian at kadakilaan, Panginoon. Hangad lang namin, Panginoon, na ikaw ang maitaas, madakila at maluwalhati sa mga sandaling ito. Itago mo po ako sa iyong likuran at hayaan mo lang, O Diyos, na ang iyong banal na spirito ang siyang malayang makakilos sa aming kalagitnaan upang maunawaan namin ng malinaw ang nais mong ipahayag sa amin ngayong umaga. Salamat ngayon pa lang, Panginoon, sa napakaganda mong mensahe para sa aming lahat. Pangunahan mo po kami at alam namin, O Diyos, na ikaw ang siyang mangunguna at ikaw, O Diyos, ang tanging boses na maririnig sa mga sandaling ito. Maraming salamat po, Panginoon. Puspusin mo po kami ng iyong pag-ibig. Puspusin mo po kami ng iyong kabanalan at puspusin mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na spirito. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding, Lord. And we want to thank you, to honor you, to praise you, and to glorify you, and to honor you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat and welcome po sa atin pong daily devotion dito po sa ating Moms TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Again, buksan po natin ang ating Bible at basahin natin sa Philippians 1 verse 21 ang ating pagninilayan ngayong umaga. Sabi po dito, "For to me, to live is Christ and to die is gain." Sabi naman po sa Tagalog, "Sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang." Hallelujah. Praise God. Tunay, no? Alam niyo po, ito memory verse ko to. Favorite tong verse to na kung kayo ay madalas na nanonood ng daily devotion, lagi ko pong binabanggit ito. "For to me, to live is Christ and to die is gain." Ito yung win-win, na situation na talagang walang talo sa verse na ito. Napakaganda ng verse na ito. At ito pong ating pag-uusapan at pagninilayan ngayong umaga. At I hope handa ng ating puso, ang ating isip upang makapakinig ng mabuting balita from our Lord. So, ang title ng ating devotion this morning is "Christ Now, Christ Forever." Do you believe that Christ now is a Christ forever? Amen, di ba? Ang Panginoon noon, ngayon at magpakailanman ay siyang ating pinapupurihan at ating sinasamba. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpasawalang hanggan. At dapat natin pong panghawakan ito, no? Sabi ko nga, Lord, kanina nung pagkakita ko ng verse na to, I'm so blessed agad. Kasi sabi ko, Lord, ano ko to talagang pinanghahawakan ko ang verse na ito. Lalo na talaga nung ako'y muling nagbalik loob sa Panginoon at isinuko ang ating sarili sa Kanya. Sabi ko, Lord, thank you. Thank you. Ngayon pa lang, ang ganda nito. So, again, sabi dito, "For to me to live is Christ and to die is gain." Napaka-iksi ng verse na to. At isulat niyo po yan ulit sa inyong mga papel, notebook, at idikit sa wall. Ayan, sa totoo, nakadikit na yan sa wall ko. Kaya nung nakita ko kanina, Lord, thank you. Ang ganda ng message mo ngayong umaga. If you have been around Christianity for any length of time, it is likely you have heard this verse. Diba? To live is Christ and to die is gain. Tayo po sa tagal natin, anumang tagal mo sa pagiging Kristiyano, baguhan ka man, or matagal ka ng Kristiyano, I'm sure dumaan na sa iyo ang verse na to.
Ito ay minsan mo nang napagnilayan, minsan mo nang nabasa, at minsan mo nang narinig. To live is Christ and to die is gain. It can become so familiar. Its true meaning escapes us. What does it mean? Diba kasi madalas ang mga ganitong kaigsing mga verses, nababasa natin, napapakinggan natin, pero parang dumadaan lang siya. Pero hindi talaga nadidiscuss o nabibigyan ng pansin at napag-aaralan. Maaaring narinig na ninyo ito sa inyong church, sa worship service, or sa Bible studies, fellowship. Pero ngayon po, himayin natin ng konti, no? Kunti lang. So, by the grace of God, ay matutunan natin ito at iparating ng Diyos ang mensaheng nais niyang marinig natin lahat. So, kanya-kanya po yan na mangungusap ang Panginoon. Kaya handa na ba kayo sa magandang mensahe ng Diyos na ito? So, himayin po natin, no? Anong unang sinabi? To live is Christ. Sabi sa Tagalog, sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo. Ang buhay ay para kay Kristo. To live is Christ. The Apostle Paul, imprisoned during the period in which he wrote this letter to the church in Philippi. Alam ko pong familiar na kayo kay Apostle Paul. Dating si Saul, isang sobrang masamang tao, pumapatay ng Kristiyano, at talagang sobrang sama ng ugali. Pero nagbago ng dahil sa Panginoon. At siya ngayon ay nakakulong nung time na sinusulat niya pong sulat na ito para sa mga Philippians. So, sabi dito, the Apostle Paul imprisoned during the period in which he wrote this letter to the church in Philippi is communicating a simple fact. Kinu-communicate niya po ang mga tao, mga na taga-Filipos, sa ganitong simpleng katotohanan that Christ is my life. Sinasabi niya po talaga yan na ang Panginoon ang kanyang buhay. If we were to paraphrase Paul further, he might say, Jesus is not just part of my life or even most of my life. He is the entire substance and being of my very existence. Wow! Nung nabasa ko to kanina, sabi ko, Lord, ako ba? Ganun ba ako? Diba? Kasi baka hindi ako ganun. Kasi minsan, diba, alam natin ang Panginoon ay ating Diyos, ang ating pong tagapagligtas, ang nagtubos ng ating mga kasalanan, at sinasabi natin na to live is Christ, ang Diyos ang ating buhay. So, gaano nga ba natin katotoo ito sa ating buhay, no? Sabi niya kasi dito, ang pagkakasabi ni Paul dun sa Christ is my life, ay hindi ibig sabihin, Jesus ay part lang ng buhay ko. Diba? Kasi hindi pwedeng maging part lang ng buhay natin si Jesus Christ. Kasi ang iba, diba? Ako yung nagsimulang Kristiyano. Mainit, seryoso, tapos unti-unti lumalamig. Hanggang sa puntong parang naging part na lang ng buhay ko si Kristo. Hindi na siya naging buhay ko. Parte na lang siya. Diba? Na pwedeng nandyan, pwedeng wala, pwedeng okay lang. Yung bang ganun lang ang naging relationship ko with the Lord. At ang sabi po dito, or even most of my life, and then He is the entire substance and being of my very existence. Sabi ni Paul, every part of it. So dapat kasi daw, He is the entire substance and being of our very existence. Dapat ang Panginoon ay hindi lang parte ng buhay natin. Kung hindi siya talaga ang buhay natin, every part of it. Diba? In our Christian life. Lahat ng anumang meron sa buhay natin, siya ay ang ating buhay. Hindi lang siya parte ng buhay ko. Hindi yung, si Lord, part lang ng buhay ko yan. Kasi kapag nasa church ako, He is part of my life. Nandun ako to serve Him. Kapag ako'y nasa D group, ako ay nasa Bible study, part si Lord ng buhay ko. Pero pag wala na ako doon, nasa trabaho na ako, part lang siya ng buhay ko. Hindi po dapat gano'n. He is our existence. Kumbaga, nabubuhay tayo because of Jesus Christ. Lahat ng meron tayo sa mundong ito, lahat ng kung ano tayo sa mundong ito, ay ang Panginoon
ang siyang tunay na nandito sa ating pagkatao. At siya talaga, every part of it, ang may pagmamay-ari nito. At siya talaga ang tunay na nananahan sa ating buhay. Sabi dito, Christ is not a simple addition. Di ba? Hindi siya dinagdag lang sa ating buhay. Hindi siya dapat na, tinanggap ko na si Jesus Christ as my Lord and Savior, so dagdag siya sa buhay ko. Di ba? Hindi po ganoon. Kasi kapag ang Diyos, ginawa mo lang parte ng buhay mo, pero hindi siya yung buhay mo talaga, mapapahiwalay po talaga tayo. Talaga pong darating ang time, manlalamig tayo. Magkakaroon tayo ng spiritual dryness. Yung bang parang kulang ang buhay. Tapos pag may problema, agad tayo nalulugmok, agad tayo nanghihina. Pag mayroong mga bagay na dumaan sa buhay natin, hindi natin na-expect, hindi natin alam paano i-handle. Diba? Kasi kapag ka nasa atin ng Panginoon, at talagang tunay na siya ang buhay natin, pati perspective natin nagbabago. Pananaw natin sa buhay nagbabago, nag-iiba. Pag-uugali nagbabago. Nagiging isang bagong tao tayo. Isang bagong nilalang. Di ba po? Sabi nga, the old has gone, the new has come. And sabi nga po dito sa verse 15, totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkaingkit at pagkahilig sa pakikipagtalo, ngunit mayroon din namang nangangaral ng may tapat ng hangarin. Si Kristo'y ipinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Diba? Kailangan tayong magamit sa salita ng Diyos. Kailangan tayong makapamuhay, no? Sabi ko nga po from our previous devotion, tayo po ay dapat na makitaan ng tunay na pagiging Kristiyano. Hindi lamang sa salita, kung hindi dapat sa gawa ay nakikita ang ating mga itinuturo. Walk the talk, ika nga. Diba? Although we're not perfect, but in the eyes of the Lord, we are perfect. Righteous tayo. Kasi ang tinitingnan ng Panginoon ay ang ating puso. Hindi ang ating basta galaw lang. Kasi sigurado po, nagkakamali pa rin tayo. Nagkakasala pa rin tayo. Hindi tayo perfect. Maaring minsan sumisigaw ka pa rin sa pamilya mo. Sinisigaw mo pa rin yung anak mo. Nagagalit ka pa din. But the most important thing is, ano yung laman nito? Na right after magawa mo yung mga ganung pagkakasala, ay agad kang nagre-repent. Agad kang lumalapit sa Diyos na, Lord, sorry. Kasi nagkamali po ako. You are now aware of your sin, di ba? Ganun na tayo ka-aware. Kasi why? The Holy Spirit is working. Na kumikilos na siya sa ating kalagitnaan. Kaya napakabuti ng Panginoon, ano po? Napakabuti ng Diyos. Sabi dito, every part of it in the Christian life, Christ is not a simple addition. He is the very foundation. Yan. So ulitin ko ha, Christ is not a simple addition. He is the very foundation. So, hindi siya basta idinagdag lang o maging parte lang ng buhay natin. Kung hindi siya ay dapat na pundasyon ng buhay natin bilang Kristiyano upang tayo ay maging matatag. Diba? When we talk about foundation, parang bahay yan eh. Ang bahay, para hindi agad natutumba kapag may bagyo, lindol, dapat ang pundasyon malalim. Dapat ang pundasyon matibay. Kasi kapag hindi matibay yan, konting bumagyo, konting ihip ng hangin, pwede yang tumumba, masira, mawasa. Ganon din pong buhay natin bilang Kristiyano. Kapag hindi po nakaangkla ang pundasyon natin sa Panginoon, yan po ay madaling mabubuwag, madaling panghihinaan, madaling aayaw, 'di ba? Madaling titigil sa paglilingkod sa Diyos. Parang puno ng mangga, no? Kumbaga ang puno ng mangga, hindi po yan itinanim na pagkaraan lang ng 1 taon, 2 taon ay bubunga na at mangyayabong. Hindi po. Itinanim ang mangga at yan po ay tunay na magbubunga, yumayabong, bibilangin ng 10 taon pataas bago pa talaga ito mapakikinabangan. Ganon din po tayo bilang mga Kristiyano at anak ng Diyos. No? Hindi po tayo kung ngayon tayo nakakilala sa Panginoon, ay masasabi na natin that we are matured Christians, na tayo matatag na, kaya na natin ang buhay na ito. Tandaan natin, hindi po dagdag ang pagiging Kristiyano sa buhay natin para tayo ay makalaban sa buhay na to, maging matatag, kung hindi
ang Diyos talaga ang siyang ating panghahawakan upang tumibay ang pundasyon natin bilang mga tao, bilang mga Kristiyano, dahil alam ng Diyos na marami tayong susuungin sa buhay na to. Marami tayong dadaan ng pagsubok sa buhay na to. At alam ng Diyos na kailangan natin siya. Kaya po, hayaan natin ang Panginoon ay maging very foundation ng buhay natin bilang Kristiyano. Not just a simple addition. Totoo, siya dapat ang maging buong buhay natin. So parang pag wala ang Panginoon, kaya nga apart from the Lord, we can do nothing. Wala tayong pwedeng magawa kung wala ang Panginoon. Huwag nating gawin na parang ang Diyos ay bahagi lang. Part ka lang, Lord. Diba? Kaya tuloy kapag gano'n ang treatment natin sa Panginoon, nako, madali tayong panghinaan ng loob. Madali tayong bumagsak sa mga pagsubok at problema. Kaya dapat talaga ang Diyos ang buhay natin. So again, sabi dito, Christ is not a simple addition. He is the very foundation. His love, ano yung foundation na yun? His love, His grace, His truth, it's all built on Him. Lahat ito sa Panginoon ang galing. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang habag, ang kanyang katotohanan. Ito ay na-built, no? Because of Jesus Christ. It isn't life plus Christ. Tandaan natin ha, hindi po ito yung buhay plus Jesus Christ. Kung hindi, its life is Christ. Ang buhay ay si Kristo. Hindi yung ang buhay ko plus si Jesus Christ. Hindi lang siya plus. Siya ang buhay ko. Diba? Hindi ako mabubuhay sa mundong ito kung wala ang Panginoon. Hindi ko kakayanin ang buhay na to kung wala ang Panginoon. Hindi ko kakayanin maging mabuting ina kung wala ang Panginoon. Hindi ko kakayanin maging mabuting lingkod ng Diyos kung wala ang Panginoon. Hindi ko kayang gumaling sa aking karamdaman kung hindi dahil sa Panginoon. Hindi ko kayang lampasan at pagtagumpayan ng mga problema ng buhay kong ito kung hindi dahil sa Panginoon, dahil siya ang buhay ko. Diba? Kasi kapag ang Diyos ay ginawa mong parte lang ng buhay mo, sa'yo pa din sentro ang buhay mo, hindi sa Panginoon. Diba? Nakatingin ka pa rin sa kakayahan mo. At madalas, baka mangyari pa, na angkinin mo, na kaya ka gumaling, kaya ka umasenso, is because of your own effort, not because of the Lord. Diba? Kasi additional lang si Lord. Dagdag lang si Lord nung tinanggap ko siya. Dagdag lang siya sa buhay ko. Mali. Sana po baguhin na natin yung mindset natin na yan. That Jesus Christ is not just a plus one mo. He's not an addition to your life. He is your life. Jesus is our life. Siya ang buhay natin. Sa mga ngayon lamang po, naka-tune in, no? Ang ating pong verse na pinagdinilayan ay matatagpuan sa Philippians 1 verse 21. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Discuss na po natin kanina, to live is Christ, because ang mamuhay ng nasa Panginoon ay dapat ang Panginoon ang sentro ng buhay, ang Panginoon ang mismong buhay natin. Hindi lang siya plus one, hindi lang siya dagdag, hindi lang siya parte ng buhay natin, kundi siya mismo ang ating buhay. Next, to die is gain. So ano nga bang ibig sabihin nito? To die is gain. Paul's life was full of persecution and hardship. Grabe talaga po pinagdaanan nito ni Paul. Kaya talagang napakainam na mabasa po natin ang Bible. And even the Philippians, chapter 1 to 4, mabasa po natin. Like ko na po ito sinasabi kasi napakaganda ng laman nito. And yet, throughout his letter to the Philippians, his tone is joyful, calm, and purposeful. Imagine niyo, no? Isang taong sobrang na-persecute, sobrang dumaan ng paghihirap, pagdurusa, nakulong pa. Pero kailanman, ang boses niya, ang tono niya, ay palaging punong-puno ng kagalakan, kalmado, at merong purpose in life. Di ba parang kung tayo siguro ang nandoon sa sitwasyon ni Paul during that time, parang maghihinanakit ka na sa Diyos, magre-rebelde ka na. Di ba? Kasi bakit ganun, Lord? Sa kabila ng pagsunod ko sa iyo, pinakulong mo pa ako, hinayaan mo pa akong makulong. Bakit naman ganun? Di ba? Sana punong-puno siya ng resentment, punong-puno siya ng hatred, di ba? Pero hindi yun eh. Kalmadong tao si Paul. At siya po yung taong hindi
nawalan ng kagalakan sa puso sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Sana ganun din tayo, no? Kasi hindi man tayo literal na nakulong sa rehas. Pero sa totoo lang, tayo po ay nakakulong din sa maraming bagay. Nakakulong tayo sa galit, nakakulong tayo sa mananloob, nakakulong tayo sa hinanakit, nakakulong tayo sa unforgiveness, nakakulong tayo sa pride, sa matagal na nating galit. Yan yung mga kulungan natin eh, di ba? Maaring hindi tayo tulad ni Paul na nakulong literal, pero tayo po ay nakakulong din sa mga ganitong sitwasyon ng buhay. Nakakulong tayo sa sakit, karamdaman, nakakulong tayo sa problema at pagsubok na masyado na tayong nilugmok nito. So, sa kabila ba ng pagkakakulong natin sa mga ganong sitwasyon, tayo ba'y may kagalakan pa? Tayo ba'y kalmado pa? Tayo ba'y puno pa ng, ng hope? Alam pa rin ba natin yung purpose natin in life kung bakit tayo dumaraan sa mga ganitong pagsubok? Kaya pa ba nating tumayo at lumaban at pagtagumpayan ito sa pamamagitan ng Panginoon? O tayo yung taong, wala na, ito na to eh, kulong na ako dito, galit na ako, sama na loob ko, paninindigan ko na to. Diba? Sana hindi tayo ganun. Tularan natin si Paul. Kasi di ba sinabi po niya yan dun sa diniscuss din natin from our past pag-aaral sa chapter 4 verse 9 na sabi niya dito, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Tularan natin si Paul, no? Sa kabila ng kanyang paghihirap, pagdurusa na lahat ng hirap na dinaanan niya at sa kanyang pagkakakulong, punong-puno siya ng kagalakan. Punong-puno siya ng kakalmaduhan. Kalmadong-kalmado siya. Hindi siya nag-worry. Hindi siya natatakot. Diba? Kasi bakit pinanghawakan niya ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga sabi niya sa chapter 3 verse 1, sa wakas mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na dahil ito naman ay para sa inyong kapakanan. So magalak tayo, rejoice in the Lord. Diba? Minsan pag dumadaan tayo sa mga pagsubok, kaya pa ba natin mag-rejoice in the Lord? Kasi itong to die is gain. To die, kasi alam natin pag to die, diba? Paano masabing to die is gain? Diba? Kasi yung pagpatay na, parang patay na yung nawawala ng pag-asa, nakakulong sa isang galit, sa mananloob, hinanakit. Kaya pa ba nating maging gain ito? Kaya pa ba nating magpasalamat? Kaya pa ba nating mag-rejoice, matuwa, magalak, maging grateful, joyful sa mga pinagdaraanan natin ito? Or tayo yung taong, wala, galit na ako, ayoko na, sama na loob ko, paninindigan ko na to. Kaya naman po, walang tigil ang sakit ng ulo mo. Walang tigil ang sama ng pakiramdam mo. Palagi kang puyat kasi hindi ka makakatulog dahil ang lagi mo ine-entertain yung sama ng loob mo, galit mo, hinanakit mo, na kahit sabihin mo, hindi ko naman iniisip yan, Ate Mabs eh. Pero deep inside your heart, hindi mo lang maamin na yun ang katotohanan. Di po ba? Hindi lang kayo ang dumanas niyan. Dinanas ko din yan. Napaka-in denial ko. Dinideny ko pa sa sarili ko at sa Panginoon na hindi ko naman niisip ng Lord eh. Wala na yung galit na yun, wala na yung sama na tapos na yun. Pero sa totoo lang, hindi natin pwedeng lukuhin ng Panginoon. Maaari natin malin lang ang sarili natin at ang ibang tao, pero ang Panginoon alam niya ang kaibuturan ng puso mo kung anong laman yan. Alam niya kung totoo ka ba talagang nakapagpatawad na, kung totoo ba talagang masaya ka, kung totoo ba talagang wala na ang mga sinasabi mong wala na. Di po ba? Kasi minsan nakakapagtaka eh. Ang ganda ng result ng laboratories mo, okay naman. Nagtataka ang doktor, bakit ka nagkakaroon ng ganyang pakiramdam? Saan ang gagaling yan? So baka meron na pong problema sa ating spiritual na buhay, sa aspeto ng spiritual. Baka po relationship ang problema. Baka meron tayong mga tinatago. Kasama ng loob pa rin dyan sa puso natin. Tandaan natin, anumang kabigatan, problema, hinanakit sa ng loob, ay nagiging sanhi pa rin po ng karamdaman. Kasama ang pride dyan at ang unforgiveness.
Kaya po, ayusin na natin, pakalinisin at isuko na natin yan sa Panginoon. Kahit ako po'y nasa proseso pa, lahat tayo nasa proseso pa. Alam ng Diyos ang desire natin yan. At yan po ay kakasihan ng Panginoon. Nakikita niya yan. Kaya nga sabi, your labor is not in vain. Magpatuloy ka lang. Magpatuloy lang tayo. Huwag tayong bibitaw, huwag tayong titigil sa paglilingkod sa Diyos. Bagamat parang hindi natin nakikita pa ang katagumpayan dito at para bang trying hard pa rin tayo. Pero sige lang. God is with us and He will be with us and He will never leave us nor forsake us. Tutulungan tayo ng Panginoon at darating yung panahon. Sasabihin ng Diyos sa'yo, Ronald, well done, my good and faithful servant. Wow! Lagi ko talaga sinasabi yan kasi gusto ko marinig yan na sasabihin niya ng Lord sa akin pag nagkita kami. Pag nagkaharap kami ng Lord, sasabihin niya yan sa akin. Kaya naman, Lord, nagsusumikap kami, pare-pareho kami nila Kuya Ronald, kami ng mga lingkod mo, nagsusumikap kami na tunay na makasunod sa iyo. And by the grace of God, ina-acknowledge ng Lord yan. Dahil mabuti ang Diyos natin at walang nalilihim sa Kanya. He is an all-knowing God. Napakabuti mo, O Diyos. Salamat, salamat po. So sabi dito, Paul isn't looking at death alone when he makes this statement. He is looking beyond. What Paul considers gain in death is eternity. Paano ba tinitingnan ni Paul yung death? Ano yung gain sa death? Di ba ang number one na gain sa death ay eternity o ang buhay na walang hanggan. With Christ on the other side. Hindi man po natin minsan nararamdaman ngayon yan. Ano ba yung sinasabing palaging buhay na walang hanggan? Hindi ko naman mararanasan niya kung hindi pa ako namamatay. Diba? So kaya nga po ina-assure tayo dito. To live, to live is Christ and to die is gain. To live is Christ and to die is gain. So sinasabi dito na i-consider natin na ang gain natin in death is eternity, ang buhay na walang hanggan, sa piling ng Panginoon. And to have Christ all in all, ang magkaroon tayo ng Panginoon sa buhay natin. All in all, lahat-lahat ng ating aspeto ng buhay, dapat ang sentro nito ay ang Panginoon. To be with Him forever. Ang makapiling natin ng Panginoon ng habang buhay. Because sa Panginoon lang may forever. At yan ay isang katotohanan. Huwag na tayong maghangad ng forever dito sa mundo. Only God can give us that forever. All things new, lahat bago. Forever and ever. All worshiping the one He loves. Diba? Sino ba ang love natin? Number one nating love sa mundo ito. Hindi ba ang Panginoon? At ang gusto natin, hindi lamang natin siya makasama dito sa lupa, dito sa mundong ito, kung hindi makasama natin siya sa kabilang buhay, sa buhay na walang hanggan. Yun po yung nais ng Panginoon sa atin. Kaya to live is Christ and to die is gain. Sabi ko nga sa inyo palagi noon pa man, Lord, ano man ang mangyari sa buhay ko, mabuhay ako. Minsan kasi talagang ginugulo ko ng kaaway, lalo pag may mga nararamdamang masakit ang ganito, hindi makalakad, bumibigat yung paa, bumisikip ang dibdib, nahirapang huminga, natatakot. Dahil tinatakot tayo ng kaaway. Ang sinasabi sa atin, o ayan, atakihin ka na naman, o ayan, mamatay ka na, o ayan, naku, baka daling ka na naman sa naku. Diba, ang daming panakot na puro kasinungalingan. Kaya ang sagot ko sa kanya, for to me, to live is Christ and to die is gain. Bakit? Kung mabuhay ako, thank you Lord, makakapaglingkod pa ako, makakapagpatuloy ako na inaalagaan ng aking mga anak, ng aking apo, at patuloy ko pang makakasama ang pamilya ko at makakapaglingkod ako sa aking Diyos sa buhay. Ngayon, kukunin na ako ng Panginoon dahil talagang oras ko na, to die is gain. So, yun ay gain pa rin on my part. Bakit? Makakasama ko si Lord sa eternity. Alam ko kung saan ako papunta. At hindi ako matatakot sa kamatayan dahil alam ko na ang Panginoon ay makakasama ko at ang Panginoon ay makakapagpuri at pa rin ako kahit ako'y mamatay na. So, anong talo ko doon? Di walang talo, di ba? Panalo pa rin. So, anong ikakatakot ko para katakutan ng kamatayan, katakutan ng sakit? Dahil kahit anong mangyari, ang Panginoon ay hindi tayo pababayaan. He will be with us. And sabi niya, I will be with you no matter what.
At He will never leave us nor forsake us. Hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Di ba? Ang sarap mabuhay ng nasa Panginoon. Na ang buhay ay ang Panginoon. Gusto ko pong i-correct yun. Na ang sarap mabuhay na ang buhay ay ang Panginoon. Hindi yung ang buhay ay nasa Panginoon. Na ang buhay ay nasa atin ng Panginoon. Ang buhay ay ang Panginoon. Magkaiba po kasi yun. Ang sarap mabuhay na ang buhay ay ang Panginoon. Diba po? Kasi alam mo kaagad, ngayon pa lang, dito sa mundong ito, ngayon pa lang alam mo na, that for me, to live is Christ and to die is gain. Dapat po lahat tayong mga Kristiyano, yun yung pinanghahawakan natin. Para hindi tayo matakot. Pag matatakot na tayo, sabihin natin yan, for to me, to live is Christ and to die is gain. Anong takot ko? Pag nabuhay ako, thank you Lord. Pag namatay ako, thank you Lord pa rin. Kasi parehong maganda yung mangyayari sa akin. Walang talo. Win-win situation. Thank you Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Di ba po? Kaya lang mo tayo natatakot Kasi hindi mo alam kung ano ang iyong kasiguruhan at kanino ka nakaangkla. Sinong pundasyon mo at ano ang pundasyon mo bilang Kristiyano. Na kailangan nating masiguro yon para walang takot sa buhay na ito. Dahil alam natin na ang Panginoon ang buhay natin. Amen. So many scholars believe that Paul was only 5 years away from martyrdom when he wrote what became the book of Philippians. On that day, two things happened. The life in Christ that Paul had lived came to its end, leaving evidence to this day of the power and peace of God. Kita niyo, no? Si Paul, sa kanyang buhay, no? Bago pa man nangyari ang kanyang kamatayan. Parehong nangyari sa kanya yung kaya sinabi niya to live is Christ and to die is gain. Nung habang siya ay nabubuhay, siya ay nakapaglingkod sa Panginoon. Kahit nasa ang lugar siya, kahit nakakulong siya. Nagawa niya at nagampanan niya ang kanyang pagiging Kristiyano. Namuhay siya sa buhay na may katagumpayan sa Panginoon. Sapagkat ang buhay niya ay ang Panginoon. Di ba po, no? Parang ang sarap ng ganung buhay. And then, nung siya'y namatay na, siya ngayon ay nasa piling na ng Panginoon ng punong-puno ng kapayapaan. Kaya namatay siya na kahit pinarusahan siya, naghirap siya. Pero, siya po ay namatay ng may kapayapaan. Dahil alam niya na sa piling ng Diyos, doon siya mananahan kapag siya ay binawian na ng buhay. Parang napakasarap ng ganun, no? Ng buhay natin ngayon dito sa mundo. Bagamat dumadaan tayo sa pagsubok, problema, sakit karamdaman, ang lahat ng yan ay bahagi ng ating pong pakikiisa kay Kristo sa kanyang mga naging sufferings. At yan po ay napagtagumpayan na ng Panginoon kung kaya't hindi natin yan dapat ikatakot. For to me to live is Christ. At kung tayo naman ay kukunin na ng Panginoon at tayo babawian na ng buhay, to die is gain. Kasi bakit makakasama na natin ang Panginoon sa buhay na walang hanggan? At talagang makikita natin siya at walang hanggang pagpupulit pasasalamat na ang gagawin natin pagdating natin sa langit. Grabe ka naman, Ate Mabs, ang yabang mo, alam mo na agad kung saan ka pupunta. Dahil po nasusulat yan. Di ba sabi lang, kahit nga po John 3:16 na lang panghawakan mo For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For whosoever believed in Him shall not perish but have an everlasting life. Panghawakan natin yan, ipinangako ng Diyos. Kung sino man ang umiibig sa Kanya at tumanggap at kumilala sa Kanyang anak bilang tagapagligtas ay tunay na maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Wow! Diba? Ipinangako na nandito pa lang tayo. So kung ikaw ay hindi pa talaga tunay na tumatanggap sa Panginoon, bilang Diyos sa tunay na tagapagligtas, ay talagang magiging tanong pa natin yan. Sigurado ba ako sa aking kamatayan? Sigurado bang sa langit ako mapupunta? O baka pag tinanong ka ngayon kung saan ka pupunta, pag binawian ka ng buhay, ay hindi mo pa rin alam ang sagot. Kailangan po natin magkaroon ng kasiguruhan. Kung sinisiguro natin ang buhay natin dito sa lupa, dahil meron ka insurance, investment, at kung ano-ano, number 1 na dapat mong siguruhin, ang iyong kaluluwa kung saan pupunta. Saan ka? Kapag dating ng panahon na ikaw ay binawian na ng buhay, ikaw ba'y makakasama ng Panginoon sa langit o makakasama ni Satanas sa impyerno? Dalawa lang pwede natin puntahan.
At ay isang bagay na hindi kinatatakutan. Kapag ikaw ay sigurado sa buhay mo ito na sa Panginoon ka mapupunta, wala kang dapat ipag-alala. Hawak ka ng Panginoon at hindi ka niya bibitawan. Ang kadalasan lang, tayo ang bumibitaw sa Diyos. Pero ang maganda doon, kapag bumitaw ka, kukunin ka ulit ng Lord. Hahanapin ka niya ulit. At muli ka niyang pagtatagumpayin sa buhay mo. Basta lagi ka lang willing na sumunod at magpagamit sa Panginoon. At hayaan mo pagharian ng Diyos ang buhay mo. At isuko mo ang lahat-lahat sa Panginoon. Ang iyong mga kasalanan, i-repent natin. Pagsisihan na natin yan at talikuran na at huwag nang balikan. Dahil yun ang nais ng Panginoon upang tayo makasunod sa Kanya sa buhay na walang hanggan. Thank you, Lord. So sabi dito, and also He gained. He entered heaven. Kita nyo, no? Ano yung na-gain ni Paul nung siya'y namatay? He entered heaven. Sure, napapasok siya sa langit. And he saw Christ. Nakita niya ang Panginoon. The one for whom He lived His life. Sa Diyos na namuhay siya. Na ang buhay niya ay ang Panginoon. He's all in all. Diba? Ibinigay niya ng buong buhay niya sa Panginoon. Wala na siyang itinira. Dahil alam ng Diyos ang kanyang gagawin para sa kanya. Diba? Sana ganun tayo, no? Sana ganun tayo. Katapat na tulad ni Paul, na hanggang wakas, hanggang dulo ng kanyang hininga ay ang Panginoon ang kanyang pinaglilingkuran at ang Panginoon ang kanyang buhay. And He is with him now, worshiping, praising, and adoring Jesus Christ. Hallelujah. So rin ba natin yun na dumating yung panahon, dumating ang ating ending sa mundong ito, na tayo ay magpupuri, magpapasalamat, at magpapatuloy na maglingkod sa Panginoon doon sa kabilang buhay, sa buhay na walang hanggan, sa piling ng Diyos. Napakasarap po ng ganong buhay na alam mo ngayon pa lang that for me, to live is Christ and to die is gain. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa umagang ito. Nawa, O Diyos, maging tulad kami ni Paul, na walang hinangad kundi ang makapaglingkod sa iyo, na walang ibang laman ng puso't isipan kundi ikaw, na ang buhay ay ikaw, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang buhay namin ay ikaw. Ikaw, Panginoon, ang siyang may kontrol ng buhay namin. Ikaw maghari sa aming mga buhay. Thank you, Jesus, for sending your Son. Thank you, God, for sending your Son to die for our sins. Salamat. Kasi kung hindi nangyari yon, Lord, wala kaming katagumpayan. Hindi namin alam kung saan kami ngayon patungo, Panginoon. Salamat, nagkaroon ng direksyon ng buhay namin because of the crucifixion, because of your crucifixion, Lord, and because of your death and resurrection. Salamat, Father God. Maraming salamat for everything. Samahan mo po kami, Panginoon, sa buhay na ito. Na naway panghawakan namin, na ikaw ang aming maging buhay, na to live is Christ and to die is gain. Na ikaw na po, Panginoon, ang aming pong lahat-lahat. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming kapangyarihan, ikaw ang aming pag-ibig, ikaw ang aming pagpapatawad. Na Lord, apart from you, we can do nothing. Wala kaming kayang gawin sa mundong ito, Panginoon, kung hindi ikaw ang aming buhay. Maraming salamat for giving us this opportunity, Lord. Thank you for this message and for reminding us, Lord, na hindi ka lang parte ng buhay namin, Lord, kundi ikaw ang buhay namin. Ikaw ang aming lahat-lahat, Panginoon. Maraming salamat po. Thank you, Lord Jesus, for loving us, and thank you for this message today, Lord. Salamat po, Panginoon, for reminding us, Lord. Thank you for your love, for your mercy, for your goodness, for your kindness, for your faithfulness. Thank you for your gentleness, and thank you for your grace, Lord. Salamat, Lord, for being so compassionate. Salamat, Lord. Tunay, Panginoon. Nawa, O Diyos, dinudulog ko sa iyo, Panginoon, ang mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Tulungan mo po sila, Panginoon. Abutin mo sila ng iyong mapagmahal na kamay. Ipakilala mo, ipaabot mo sa kanila, Panginoon, kung sino ka.
at malaman nila tanggapin ka bilang Diyos at tunay nilang tagapagligtas, na sila'y magsisi na sa kanilang mga kasalanan at at tunay, Panginoon, na talikuran na nila ito at huwag nang balikan. Maraming salamat, Lord, sa bawat pagkakataon na binibigay mo sa amin. Hindi kami karapat-dapat, Lord, pero lagi mo kaming binibigyan ng second chances. Salamat. Salamat, salamat, Panginoon, for loving us. Thank you, Jesus. I-bless mo po, Panginoon, ang mga taong naririto nanonood, mga taong makakapanood nito. Bless them, Father God. Heal them, O Lord. Ano man ang laman ng kanyang puso, ano man ang kanyang mga panalangin, ano man ang mga naisin nila sa buhay, Panginoon. Ikaw lamang nakakaalam nito. Ikaw ang nakakarinig nito. Tulungan mo po sila, Panginoon. Tulungan mong magbago ang kanilang mga buhay. Tulungan mo sila ay patuloy na makasunod sa iyo. Patuloy na ikaw ang maging laman ng puso at isipan nila. At nawa, Panginoon, ikaw ang maging buhay nila. Salamat, Lord. Pagharian mo po kami, Panginoon. Samahan mo po kami. Tulungan mo kami. Protektahan mo po kami. Salamat, Lord, for the provisions. Salamat, Father God. I know, Lord, that you are with us. You will never leave us nor forsake us. I-bless mo rin, Panginoon, ang ating Mavs TV family. I-bless mo po, Panginoon, ang God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian Ministry International, at ang lahat ng mga taong napapaloob dito. Thank you, Father God, for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your goodness. Thank you for your kindness, for your gentleness, and for your mercy, and for your grace. We love you, Lord God. We praise you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti ng Panginoon. Nawa po ay na-bless kayo ng ating pong live devotion this morning. At kung na-bless po kayo at sa tingin ninyo ito'y makakatulong sa inyong mga mahal sa buhay, i-share po ninyo ang live devotion na ito sa mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, sa inyong group chat, sa inyong group community, at sa inyong pong timeline, sa inyong newsfeed, para po marami ang maabot. To God be all the glory. Salamat sa Diyos sa maraming pinapagawa sa atin at naway ito ay ating matugunan, magawa natin. In Jesus' name. By the grace of God. So maraming salamat po. God bless po sa lahat ng mga nanood ngayong umaga at nakibahagi sa atin, pati po sa God Loves You Movement Facebook page. God bless po sa inyong lahat and I hope na magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Thank you po sa mga nanood ngayong umaga. God bless. Bye-bye po. See you again tomorrow at 6:30 ng umaga. God loves you.